Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng barkada ng tatay ko na itago na lang natin sa pangalang Agapito. Taong 1978, Mahaplag, Leyte. Itong mga panahong ito, nasa 11 taon pa lamang si Agapito. Kasalukuyang ipinagdadalang tao ng kanyang ina ang panghuli niya sanang kapatid. Bale, pang-apat itong si Agapito sa kanilang pamilya. Masaya naman ang takbo ng kanilang buhay. Tipong, simple lang pero hindi naman sila nagugutom. Ang pinakapaboritong gawain nitong si Agapito ay yung magtampisaw sa ulan sa tuwing malakas ang buhos nito. Di naman gaano kalakihan ang kanilang bahay. Kahit kulang sila sa gamit, hindi problema yon. Ayon kay Agapito, lumaki siya sa kanilang tahanan na hindi siya nakakaranas na gumagamit ng kahit mesa man lang sa tuwing kakain sila. Kasalukuyang 40 na ang edad nitong si Agapito nang ikinuwento niya ito. Ayon sa kanya, isang araw habang namumulot siya ng mga maliliit na sanga ng puno upang gawing panggatong sa lulutuin nilang kanin, ay meron siyang nasipat na isang malaking daga na hindi gumagalaw. Tinitingnan niya ito pero kapansin-pansin ang pagkakapikit nito. Nakapikit lang ang daga na animoy. Meron itong butas sa kanyang mga mata. Meron din itong mahabang buntot na merong balahibo. Nangingitim din ang kulay ng dagang yon at nangangalingasaw na ang amoy. Agara naman ang pag-alis dito ni Agapito sa kadahilanang masusuka siya sa amoy ng dagang yon. Matapos yan ay pumasok na ito sa kanilang silid upang ipagsabi ang kanyang mga nakita. "Tay, merong malaking daga dun sa may mangga. Hindi gumagalaw eh. Patay na yata." Wika ni Agapito. Ha? Gaano kalaking daga? Tanong ng tatay niya. "Halos kasing laki na yata ng pusa yun, tay." Sagot ni Agapito. Hindi na kumibo ang tatay niya at dali-daling pinuntahan ang lugar na tinutukoy ng kanyang anak. Pagdating ng ama ni Agapito roon, ay wala itong nadatnan na kahit anong nilalang na naroon sa mangga. Ang tanging nadatnan lang nito ay ang bakas ng nangangalingasaw na amoy sa paligid. Napakunot na lamang ang noo nito dahil sa alam niyang dahan-dahan ng inaaswang ang kanyang asawa. Lumipas ang ilang araw at patuloy pa rin ang pagpaparamdam ng dagang yon. Sa tuwing hapon at gabi, nakikita ito ni Agapito na tumatakbo di kalayuan sa kanilang tahanan. Tinititigan lang naman niya yon at hindi niya na ito pinagsabi dahil wala namang ginagawa ang dagang yon. Sumapit ang umaga ng mismong araw na yon. Nagpaalam itong nanay ni Agapito na may bibilhin lang siya sa baryo. Umagang umaga pa yon at wala namang dapat ipangamba ang kanilang pamilya. "Mahal, pupunta muna ako ng baryo ha. Bibili lang ako nito." Wika ng nanay ni Agapito habang pinapakita ang telang isinusulsi niya. Tumangulang naman ang kanyang tatay at nagwika ito ng, O sige, basta mag-iingat ka ha. Matapos yan ay umalis na nga itong nanay niya at tinahak na nito ang daan papuntang baryo. Si Agapito naman at ang kanyang mga kapatid ay bumalik na sa paglalaro sa kanilang bahay.
Ang tatay niya naman, bumalik na sa likod ng kanilang bakuran upang ipagpatuloy ang kanyang pagtitiak ng kahoy. Lumipas ang ilang oras at nakabalik na nga itong nanay ni Agapito. Masayang masaya yun dahil sa marami itong nabiling tela sa murang halaga. Di naman ito pinansin nila Agapito dahil baka ganun talaga ang ipinaglilihi ng kanilang ina. Napangiti na lamang itong tatay niya dahil masaya rin ito para sa kanyang asawa. Sumapit ang gabi ng mga araw na yon at doon na nga nag-umpisa ang kalbaryo ng pamilya ni Agapito. Yung dagang nasisilayan ni Agapito ilang araw na ang lumipas, ay pansin niyang papalapit na ito ng papalapit sa kanilang bahay. Hanggang sumapit ang araw na yon. Mag-aalas 11 na ng gabi nung mga panahong yon, nang biglang nagsisisigaw ang kanyang ama. Nagising naman silang lahat kaya dali-dali silang pumunta sa silid na kung saan naroon ang kanilang pamilya. Itong tatay niya galit na galit habang hawak-hawak ang kanyang pana. Demonyo! Pasalamat ka at hindi ka tinamaan! Bumalik ka pa ditong demonyo ka! Magkakamatayan tayo! Sigaw ng tatay niya. Gulat na gulat itong magkakapatid dahil sa inasal ng tatay nila. Halos mapuno na ng mura ang kanilang pamamahay noong mga oras na yon. Yung nanay niya, kitang-kita niya nakagagaling pa lang sa pag-iyak dahil meron pa itong mga bakas ng luha. Nakahawak lang yon sa kanyang tiyan at hindi ito gumagalaw sa kanyang pagkakahiga. Agara namang nilapitan ng magkakapatid ang kanilang ina upang kahit papaano ay maibsan ang sakit nitong nararamdaman. Yung tatay nila hindi mapakali sa kanilang bahay at palibot-libot yon sa loob. Sa silid, kwarto, kusina ay nilibot nito upang tingnan at hanapin ang dagang yon kung sakaling naroroon. Isang linggo ang lumipas at wala nang naging paramdam ang dagang yon. Kung meron man ay nasa malayo lang ito at animoy nagmamasid sa kanilang tahanan. Hanggang sa dumating ang punto na bumalik na naman ito sa pamamahay nila Agapito. Habang dumaraan ang mga araw, ay napapansin nila ang kanilang ina na panay ang punta ng baryo. Kesyo may bibilhing ganito, may bibilhing ganyan. Basta, napakaraming dahilan sa kanilang tatay. Di naman nila ito pinagbabawalan dahil umaga naman. Naisip rin nila na baka yun talaga ang pinaglilihian ng kanilang ina. Hanggang sa dumating ang araw na meron nang napansin itong tatay niya nakakaiba sa kanilang ina. Kitang-kita ng tatay ni Agapito na nandidilim na ang mukha nitong asawa niya habang nagpapaalam sa kanya upang pumunta ng baryo. Pinahintulutan niya ito, pero pasimple niya itong sinusundan sa pagpunta nito sa baryo. Nakarating naman ito sa baryo kaya napanatag itong ama niya. Ang ipinanggagalaiti lang nitong makita ay ang kanyang asawa na dumaan sa isang bahay di kalayuan sa kanila. Gulat na gulat itong tatay niya dahil alam na alam ng asawa niyang kuno-kunong aswang yon. Pero bakit pumapasok siya sa bahay ng matandang yon? Maglilimang minuto lang naman ang itinagal nito at aalis din kaagad upang tahakin ang daan pauwi. Paglabas ng kanyang asawa rito, ay pasimpleng nagtago yung tatay ni Agapito
upang hindi nito makita. Bago umalis ang tatay ni Agapito, tiningnan niya muna ng masama ang bahay na yon. Pagkatingin niya rito, kitang-kita niya ang isang matandang dalaga na nakangisi sa kanya na tila ba alam nito ang kanyang pinagtataguan. Agad namang kumaripas ng takbo itong si Agapito sa kadahilanang baka hanapin siya ng asawa niya kung sakaling mauna itong umuwi kesa sa kanya. Sumapit ang gabi ng mismong araw na yon at pansinan nitong si Agapito ang hindi pagkibo ng tatay niya. Tila ba hindi panatag ang kalooban nito na merong iniisip na malalim. Nakatingin lang ito sa kanyang asawa at naghihintay ng pangungusap nito sa kanya. Matapos ang kanilang hapunan, wala man lang naganap na pag-uusap nitong mga magulang nila. Ilang oras lang ang lumipas at nagising na naman itong magkakapatid dahil sa pagsigaw ng kanilang ama. Agapito, hindi na pangkaraniwan ang sigaw ni tatay. Tara, tingnan natin. Wika ng kapatid niya. Oo, kuya, sagot ni Agapito. Dalawa lang kasi silang lalaki sa kanilang pamilya, kaya sila talaga dapat ang pumunta sa silid ng kanilang mga magulang. Dahan-dahan lang sa paglalakad itong dalawa hanggang sa mapasilip sila sa isang butas doon sa silid ng kanilang mga magulang. Si Agapito ang unang sumilip sa kadahilanang natatakot na rin pati ang kanyang kapatid. Ikaw ba naman? 10 oras na ng gabi tapos meron kang maririnig na magsisigawan at para pa itong nakikipaglaban. Talaga namang kikilabutan ka, di ba? Kahit napakadilim sa kanilang tahanan nung mga oras na yon, ay hindi ito iniinda ni Agapito. Para bang sanay na ang kanyang mga matang makakita sa gitna ng madilim nilang bahay. Pagsilip na pagsilip dito ni Agapito, ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang mga nakita. Halos mapaatras na itong si Agapito dahil sa kanyang mga nasaksihan. Bigla silang binalot ng napakasangsang na amoy na halos mapuno na ang kanilang bahay. Yung kuya niya, bumalik na sa kanilang silid upang bantayan ang kanilang mga kapatid. Sumilip lang itong si Agapito hanggang sa natapos ang mga kaganapan doon sa loob ng kanilang bahay. Ilang minuto lang ang lumipas, binalot na ng katahimikan ang silid ng kanyang mga magulang. Ang tanging naririnig na lang doon ni Agapito ay ang mahinang paghikbi ng kanyang ama at ina. Maging siya rin ay napaiyak na dahil sa awa sa kanyang mga magulang. Ayon kay Agapito, ang kanyang nakita noong mga oras na yon ay ang dagang palagi niyang nasisipat sa kanilang bakuran. Kitang-kita niya ang malapusang daga na nasa kanilang bahay. Bigla yung tumalon sa tatay niya at naging dagang gaaso na ang laki. Matapos yan ay nasangga ito ng kanyang tatay gamit-gamit ang kanyang pana. Doon na naganap ang pagtutuos nitong dalawa ng nag-anyong aswang na ang dagang yon. Ang nanay naman niya ay nagsisiiyak na dahil sa takot at sakit ng tiyan. Paglalarawan ni Agapito sa nilalang, meron itong napakahabang dila. Nanlilisik ang mga mata nito. Kulay itim ang balat. Mahahaba ang mga braso at meron itong nagsisita-lasang kuko.
Wala yung pakpak. Bagkus ay meron itong paang animoy sa isang pusa. Marami din yung balahibo sa katawan at hindi yun nakakatayo. Bagkus ay gumagapang lang. Nang makita yon ng kanyang ama, ay nagsisisigaw na ito upang palakasin ang kanyang loob na harapin ang nilalang na yon. Wala siyang pagpipilian kung hindi ang labanan ang nilalang na yon hanggang kamatayan. Pagsunggab ng nilalang sa kanya, ay kinalmot nito ang kanang mata niya na naging sanhi upang mabulag yon. Hindi ito iniinda ng kanyang tatay at parang wala na itong pakialam sa kanyang sarili. Hinampas niya ng hinampas ang nilalang na yon, gamit-gamit ang kanyang pana. Nakakailag naman ito at pansin na pansin ni Agapito na nakangisi pa yon habang umiilag. Hanggang sa umatake ulit ang nilalang na yon at kinalmot-kalmot ang tatay niya. Halos magkanda ubos na ang gamit nila sa loob ng silid dahil sa labanang naganap. Kahit papunta na ang pagbubuno nilang dalawa sa asawa niya, ay pilit pa rin itong nilalabanan ng tatay ni Agapito. Dumating din sa punto na nakalapit ang dalawa sa nanay ni Agapito. Habang sinasakal ang tatay niya, ay dahan-dahan namang nilalapit ng aswang ang kanyang kamay upang hawakan ang buntis nitong asawa. Di nagpatinag ang tatay ni Agapito at agad naman itong hinawakan ang kamay ng aswang kahit sakal-sakal pa siya nito. Wala yung pake kung hindi siya makahinga, basta ang mahalaga ay hindi nito mahawakan ang kanyang asawa. Sa oras kasi na mahawakan yon ng aswang, ay tagumpay na ito sa kanyang nais. Agad namang itinulak ang aswang, kaya medyo nakalayo-layo na sila sa kung saan naroon ang nanay ni Agapito. Matapos yan ay umakyat ang aswang na yon at bumuelo ito para sugurin ulit yung tatay ni Agapito. Nung bubuelo itong tatalo na, agad namang kinuha ng tatay ni Agapito yung pana niya. Pinana niya yon at tinamaan ito sa kanyang pisngi. Tagos ang panang yon at tumakas naman kaagad ang aswang habang nag-aangil dahil sa sakit nitong nararamdaman. Nag-anyong dagayon, tapos tinanggal nito ang pana sa kanyang pisngi habang lumalabas ng kanilang tahanan. Matapos yan ay napaupo na lamang itong tatay ni Agapito sa tabi ng kanyang asawa dahil sa tindi ng mga sugat nito. Nag-iyakan ang mag-asawa at kitang-kita ng dalawang mga mata ni Agapito ang pagtakip ng bibig ng nanay niya upang hindi nila marinig ang pag-iyak nito. Bigla namang may tumulong dugo dito sa nanay niya. Pagtingin ng mag-asawa dito, napahagulgol na lamang sila sa iyak at awa para sa kanilang anak na hindi pa nila nasisilayan. Alam nilang patay na yon sa kadahilanang napasok na ang bahay nila ng demonyo. Halos bagsakan ng langit at lupa ang mag-asawa dahil sa pagkawala ng kanilang bunsong anak. Di natulog ang kanilang mga magulang noong gabing yon dahil sa pagbebenda sa mga sugat ng kanyang ama. Kinaumagahan, gulat na gulat ang mga kapatid ni Agapito dahil sa mga sugat na natamo ng kanyang ama. Ang tanging sagot ng mga ito sa kanila ay naaksidente umano siya kagabi nang sinubukan niyang ayusin ang bubong ng kanilang bahay. Di na nagpumilit ang mga ito na magtanong dahil sa iritable ang tatay nila noong mga oras na yon. Pero alam ni Agapito ang buong pangyayaring naganap nung gabi. Itinago niya na lamang ito sa kadahilanang
ayaw niya nang palakihin pa ang problemang kinakaharap ng kanilang pamilya. Ilang araw lang ang lumipas, nagtapat na itong nanay nila na nakunan siya sa kanyang ipinagdadalang tao. Labis-labis ang kalungkutan ng kanilang pamilya nang mabalitaan nila ang masamang balita. Yung tatay niya ay tila ba meron itong gustong marinig maliban sa ipinagtapat ng kanyang ina. Sumapit pa ang 3 araw. Nabalitaan nilang patay na ang matandang dalaga di kalayuan sa kanila. Ilang araw nang sinusubaybayan yon ng kanyang ama at kitang-kita nito ang pamamaga ng pisngi ng matanda. Sa tuwing magkakasalubong ang tatay ni Agapito at yung matandang dalagang yon, ay iwas na iwas ito sa kanya habang hinahawakan ang namamaga nitong pisngi. Di ngayon makatingin sa ama ni Agapito at animoy nawawala ang ulirat nito sa tuwing magkakasalubong silang dalawa. Hanggang sa bigla na lang yung namatay na walang iniindang karamdaman bukod sa namamaga nitong pisngi. Labis-labis ang tuwa ng ama ni Agapito nang marinig ang balitang yon. Tila ba nagagalak pa ito na merong namatayan sa kanilang baryo. Agad niya naman itong pinuntahan at nakiusyoso rito habang nakangisi. Nakangisi yon na nanginginig dahil sa galit. Napakaraming mga kamag-anak ng matandang yon ang nagsisulputan sa bahay nito. Pag-uwi ng tatay ni Agapito ay nagwika ito ng, "Magsihanda kayo at aalis na tayo sa mismong araw na to. Lilipat tayo sa ibang lugar. Wala nang masyadong maraming tanong. Bilisan nyo na!" Wika ng tatay niya. Matapos yan ay umalis na ito at tinahak ang daan patungo sa bahay ng matandang namatay. Bigla itong pumasok si Agapito at kitang-kita niya ang pagtitig ng mga kamag-anak ng matandang yon na napakasama. Sa bawat hakbang niya papalapit sa kabaong ng matanda ay ang pagsunod ng mga titig ng kamag-anak nito sa kanya. Matapos yan ay paunti-unting kinuha ng tatay ni Agapito ang kanyang talibong na nasa kanyang tagiliran. Nang makalapit na siya sa kabaong, ay dinuraan niya yon ng 3 ulit. "Mga wala kayong kwenta! Mga demonyo! Ano? May gagawin kayo? Sige! Para magkamatay na tayo dito!" Wika ng tatay ni Agapito. Nag-aangi lang ang lahat ng kamag-anak ng matandang dalagang yon habang nakatingin dito sa ama ni Agapito. Matapos yan ay inilabas na nito ang kanyang dalang talibong habang naglalakad papalabas ng bahay. Kitang-kita nito ang pag-atras ng mga nilalang habang papalapit siya sa may pintuan. Awa naman ng Diyos, nakalabas silang dalawa ng buhay. Habang naglalakad ito papalayo doon sa bahay ng matanda, ay merong sumigaw ng, "Papatayin namin kayo mamayang gabi!" Di na ito pinansin ng tatay niya, bagkus ay kumaripas na yon ng takbo. Hanggang sa makarating ito sa kanila, at wala na yung sinayang panaoras. Agad din silang umalis sa lugar na yon, kaya napadpad sila rito. Matapos nilang mapadpad sa lugar namin, ay ang pagkamatay ng kanilang padre de pamilya. Walang makapagsabi kung ano ang naging sanhi ng kamatayan nito. Pero alam ni Agapito sa kanyang sarili na malaki ang posibilidad na ang pumatay sa kanyang ama
ay yung mga kamag-anak nung matandang dalaga.